Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. Very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga bumitang balita sa mundo ng Web3 nitong nakaraang linggo. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Punong-puno tayo ng mga crypto-related crimes today kaya simulan na natin ang balitaan with the news na pinasok ang bahay ng isang OnlyFans creator ng 3 kalalakihan at nagdemand na ibigay sa kanila ang crypto nito. Ibinigay pa di umano sa kanya ng mga robbers ang cellphone niya at sinabi mag-login siya sa wallet niya habang tinututukan siya ng baril. Oh no! Nakakapag-post pa sa X ang content creator na totoo ang nangyari at hindi isang prank na ikinabahala ng 3.8 million followers nito. So, may yung followers and you Ang gotta listen to this, man. So, nabaril ang asawa ng content creator ang isa sa mga magnanakaw na naging dahilan para tumakbo sila papalayo sa bahay nito. Grabe naman ngayon, pati mga magnanakaw awareness sa crypto kung sa bagay, pineflex naman talaga kasi ng content creator ang kinita niyang $20 million worth of Bitcoin at $79,500 na Ethereum sa social media. Kaya siguro naging interesado magnanakaw. Kaya mag-ingat-ingat kayong lahat. Ang moral ng story na to, huwag masyado mag-flex. Kaya yung isang editor natin dyan, ha? Ingat masyado mag-flex. Everybody do their own research and now we have a new marvelous over here at Web3 Chronicle. Do not flex all your Bitcoins on social media. Yes, sir. More crypto-related crimes coming our way at this time sa Thailand naman. 5 unlicensed cryptocurrency firms ang ni-raid ng mga Thai police at inaresto ang 11 employees ng mga ito kamakailan lang. Bahagi ito ng wider crackdown ng illicit crypto-related activities sa loob ng Thailand. Ang mga kumpanya na nag-ooperate sa province of Nakhon, Pathong, Samut Sakhon at Bangkok. Absolutely. Napag-alaman na ang mga naaresto ay illegally operating e-money firms with a combined annual turnover of almost 1 billion baht or $29.3 million dollars. This only goes to show that Thailand is working hard to maintain its position sa crypto regulations of not quite liberal but not a total lockdown. And take note, nangyayari ang lahat ng ito just after the announcement last January na plano ng gawing legal ang Bitcoin ETFs sa Thailand. Meaning, they are dead serious in making crypto regulations work para maging safe ang lahat ng transactions. Samantala, sa India naman, mahigit 2,000 ang nabiktima ng isang crypto scam which led to losses of $2.4 million. Naging mabilis naman ang pagtugon ng mga pulis sa nangyaring ito at nahuli ang 3 individuals na konektado sa scam. The scam targeted residents ng Assam at Meghalaya at pinangakuan ang mga biktima ng lucrative returns sa pamamagitan ng isang crypto game. Kailangan pang mag-invest di umano ng $610 ang bawat isa. Although may mga nahuli na, ang mastermind ng scam remains at large at patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad ng Assam. Napag-alaman din na ang scam website na nasa gitna ng isyong ito ay nakabase sa China with technical analysis revealing na the site was hosted on Amazon servers. In a way, they're actually committing a crime. It's like using a VPN, man. Yes, sir. Crime in Thailand, but the criminals themselves were operating in China. Gaya nangyari sa Thailand kanina. As you mentioned, this is just part of India's crackdown on crypto fraud sa bansa nila. Marami na rin kasama nagiging biktima ng mga Ponzi schemes sa bansa nila. Kaya naman pinag-iibay pa nilang investigation at apprehension ng mga sangkot sa ganito mga scam. And dumarami na rin kasi ang nai-involve sa crypto kaya naman everyone is doing their part para mas lalong maging safe and secure ang crypto space. Ako, isa ako sa mga nai-scam dito, pare. Yeah, Ponzi scheme na rin ako dati. Yeah, you just do your own research and take care of yourself. Pero I learned, man. That's the Yes, beautiful sir. thing about living, man. Sa ibang balita naman, inanunsyo kamakailan lang ni US President Donald Trump na inutos ni President's Working Group on Digital Assets na isama sa Crypto Strategic Reserve ang XRP, Solana, at ADA ng Cardano bukod sa Bitcoin at Ethereum. So that makes 5 main cryptocurrencies sir. that are going to be part of the US Crypto Reserve. And bahagi ito ng kampanya ni Trump na gagawing crypto capital of the world ang United States kasunod ng pangako ng isang strategic national Bitcoin stockpile. Pinirmahan nga kamakailan lang ni Trump ang pag-uutos sa working group ng digital assets para pag-aralang mabuti ang feasibility ng National Crypto Reserve pati na rin ang pagbuo ng mga regulations para dito. Magandang step ito to include hindi lang ang Bitcoin but also other tokens sa gagawing crypto strategic reserve, which also being done by other countries. Absolutely. Napatunayan na kasi ng ilang mga bansa na talagang malaki ang epekto ng pagkakaroon ng crypto holdings ng isang bansa sa national budget nito kagaya na lang ng ginawa ng El Salvador, which we have been speaking about and talking about since 2023, man. Yes, sir. At dahil sinimulan na natin ang balitaan with crypto crimes, tapusin na rin natin ang balitaan with the news from Australia na inakusahan ang kapatid ng Olympic breakdancer na si Regan
for being involved in crypto fraud. The brother of Ray Gunn or Rachel Gunn na si Brendan Gunn was charged with one count of dealing with money that could be suspected as proceeds ng isang crypto crime. Nakipag-deal di umano ito with 4 investments totaling $181,000 made by 3 investors who deposited funds for conversion into cryptocurrency. Dahil sa kasong ito, nahaharap sa 3 years na pagkakakulong si Brendan Gunn at fine na aabot sa $37,800. Australia is also prioritizing scam prevention and detection activity. Ito marahil ay dahil na rin sa countrywide shift in focus towards the crypto industry, which is good dahil they really have to preserve the security and safety ng mga investors sa crypto. At yan ang mga mainit na balita at bumitang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At ako naman po si Sheprod. Makikita-kita tayo muli to give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy niyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicle! Yo man, let's not forget this beautiful site right here in A lot of Marina. news channels over there have this SCG out.